Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapalat, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yawa. Isang magandang tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ang pangaral ng munting channel na ito sa iba't ibang panig ng mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Uli na rin pasalamatan si Abay Yawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Yawa. Ngayon po ay August 13, 2025 at pinata po alas 4:23 ng kahapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan, upang tayo po ay mapanood, mapakinggan ito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa at loobin ni Abay Yawa na mabukas siya ng pangunawa sa lahat po ng aabutin ng ating ginagawang pangaral ng The Assembly of Yawa. Ang ating pupaksa sa hapon pong ito, kaunting kaalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikatlong bahagi na ng ating pong tinalakay. Hinggil po doon sa 14:17 ng Roma. Sapagat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Minsan pa nating pasalamatan si Abay Yawa sa pagkakataon na binabahagi pa sa bawat sa atin. Sa lahat po mga kapatid sa kapulungan, sana po ay walang nasayang na panahon, pagkakataon, araw natin pong ilagi sa mundo nito. At ganoon din naman sa mga hindi po mananampalataya, patuloy na nagbibigay si Abay Yawa ng pagkakataon na makilala ng isang hindi mananampalataya ang pangalan niya. Marahil ang kilala kasi ng marami ay yung Jehovah, Jesus, yung Ama, yung Lord, na naipangaral na ng mga reliyon. At nakita natin ang kaibahan ng pangalan ni Abay Yawa sa pangalan ng mga Diyos-Diyosan ng mga reliyon. Kasi ang mga itinuro ng mga Diyos-Diyosan ng mga reliyon ay wala talaga sa banal na kasulatan. Kaya pagkakataon na rin ito doon sa mga hindi mananampalataya na itong ating ginagawang pangaral, loobin ni Abay Yawa na mapakinggan din nila. Ang oras po natin, alas 4:26. Magandang hapon. Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Ging Macar, Sister Maria Victoria Morales, Melchor Pasis, Sister Shirley Reverisa, Carlo Roll, Rosly Bandojo, Brad Sam Rotoni, John Mercorsiga, Brad Wilfredo Bedes, at si Brad Pedro at Dominga Bedes. Magandang hapon po. Nel Umali, Joel Suela, Leonardo Corsiga, Sister Chris de la Cruz Kim, magandang hapon. Brad
Edmundo Umali, Sister Vivian Bandohobana, Lolita Corsiga, Brad Jesse Juarez, Fortunato Juarez, Sister Loren Paulan Fernandez. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pedro at Dominga. Brandoli Tungkuan. Alas 4:29 na po ang ating oras. So, doon sa ating paksaho, kung mapapansin po natin, sabi niya, yun daw, wala daw kinalalaman yung pagkain at pag-inom sa paghahari ni Abay Hawa, no? Kundi ang pagiging matuwid, mapayapang paumuhay, kagalakang dulot ng banal na espiritu. Ito po ba ay nangyayari sa atin? Yung pagiging matuwid, mapayapang paumuhay, at yung kagalakan. So, kung ito ho ay nangyayari sa atin, mapalad po tayo dahil hindi na ibibigay, hindi kaya ibigay ng sanlibutan ho yan ng laman. Yan ho yung sinasabi ni Pablo. Yung pagiging matuwid, hindi kaya ibigay ng laman ho yan. Yung kapayapaan, hindi kayang ibigay ng laman yan. At yung kagalakan, hindi kayang ibigay ng laman. Ang makapagbibigay lamang po niyan ay ang banal na espiritu. No? Walang iba kundi si Abay Hawa. So, alas 4:30 na ho. Tuloy na ho tayo. Dito sa ating paksa sa ikatlong bahagi na, mauba, ay balikan natin yung istorya. Ito sa pagkain din ho na isang hari sumumpa ng isang sumpa na hindi kakain. Ito yung nakalagay dun sa unang Samuel 14. Si Saul at saka yung anak niya si Jonathan. Tingnan natin itong istorya nito. Loobin niya Abay Hawa na maging inspirasyon sa atin yung nangyari dun kay Jonathan. Ating pong babasahin. Sa araw sinabi ni Jonathan, 14 unang Samuel 14. Sa araw sinabi ni Jonathan sa binata na tagapagdala ng kanyang armas. Merong tagapagdala ng armas. Halika, pumunta tayo sa kampo ng mga Pilisteo. Pero hindi niya ito sinabi ng kanyang ama. Pero nyo, dalawa lang sila lulusog doon sa kampo o garrison ng mga Pilisteo. Saul naman noon ay nasa ilalim ng punong pomegranata sa Migron na nasa labas ng Gibeya, kasama ang 600 niyang tauhan sa di kalayuan. Ibig sabihin, nakaupo siya sa ilalim ng isang puno at kasama yung 600 niyang tauhan. Naroon din ang paring si Ahiya na nakasuot ng espesyal na damit ng pari. Si Ahiya ay anak ni Ahitob na kapatid ni Ikabod. Si Ahitob ay anak ni Pineyas, na anak naman ni Eli na pari na naglingkod noon sa Silo. Walang nakakalam na umalis si Jonathan. May bangin sa magkabilang gilid na dinadaanan ni Jonathan papunta sa kampo ng mga Pilisteo. Ang isa'y tinatawag na Bozez at ang isa'y tinatawag na Seni. Ang isa'y nasa gawing Ilaga na nakaharap sa Migmas. At ang isa na may nasa gawing Timog na nakaharap sa Gibeya. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, punta natin ang kampo ng taong iyon na hindi kumikilala sa Diyos, yun nga yung mga Pilisteo. Baka sakaling tulungan tayo ng Panginoon o ni Abay Hawa. Dahil walang makapipigil kung loloobin niyang magtatagumpay tayo, kahit marami o kaunti tayo. Yan ang nasa isipan ni Jonathan.
Sinabi ng tagapagdala niya ng armas, gawin niyo po ang anumang iniisip niyo, kasama niyo ako. Kahit ano mangyari. Pero mo, dadalwa lang sila. No? Naluluso ba sa kampo ng mga Pelesteo? Siguro naisip ni Jonathan, marahil naalala ni Jonathan si Shamgar, kung ito ay inilalarawan sa Hukom 3:31. Sino ba si Shamgar? Sabi doon, ang Biblia Tagalog 97, pagkatapos niya, si Shamgar na anak ni Anak, na siyang nanakit sa mga Pelesteo ng 600 lalaki sa pamagitan ng panundot ng baka at kanya rin iniligtas ang Israel. Itong si Shamgar, pero mo nanakit ng mga Pelesteo, 600, 600 ang lalaki. At siguro ito yung naiisip ni Jonathan, pero mo dadalawa lang sila, no? So yung tagumpay ni Shamgar laban dun sa 600 ang Pelesteo gamit ang isang matalas na tungkod, marahil naisip ni Jonathan, kung magagawa ito ni Abayawa sa pamagitan ni Shamgar, magagawa niya ito sa pamagitan ko. At mapalakas ni Jonathan ang kanyang sarili sa mga pangako tulad dun sa Leviticus 26:8. Ano ba nakalagay doon? At 5 sa inyo ihahabol sa 100 at sa 100 at sa inyo ihahabol ng 10,000. At ang inyong makaaway ay mga bugwal sa tabak sa harap ninyo. Ngayon nasa isip siguro ni Jonathan. At ito ay hindi niya sinabi doon sa kanyang ama na wag nang sabihin. Ano? So, andun nga, nakaupo nga si Saul. Malaking kaibahan. Doon sa matapang na hari na si Saul ay nakaupo lamang sa ilalim ng puno ng granada. Habang ang kanyang anak ay matapang na pumunta sa kampo ng mga Pelesteo. Ayan. So, nakahanap si Jonathan ng isang estratehikong posisyon. Kasi meron siyang nakita na matalim na bato sa isang gilid at isang malalim na bato sa kabilang panig. Ayun. Sa kanyang pagpunta doon sa kampo ng mga Pelesteo, nakita ni Jonathan ng isang estratehikong posisyon, isang makitid na daanan, at isang daanan na may malaking matutulis na bato sa magkabilang gilid. Ang ilang mga tayo madaling makipaglaban sa isang mas malaking bilang sa estratehikong lugar na ito. Kung hindi kailanman nagpasya si Jonathan na pumunta, hindi niya makikita yung discarding o madiscarding lugar na ito. So, ginabayan ni Abayawa si Jonathan habang matapang siyang nagtitiwala kay Abayawa, kumilos ayon sa matapang na pagtitiwala. Yun. At minsan, no, ito rin ang ginagawa ni Abayawa sa atin. Tatandaan natin na alam ni Jonathan na may gustong gamitin si Abayawa. Gusto lang ni Haring Saul na maupo sa ilalim ng puno ng granada. May kailangang gawin at handa si Jonathan na gamitin siya ni Abayawa. Alam ni Jonathan na gusto makipagtulungan ng Diyos sa isang tao. Nanalangin sana si Jonathan na magpaulan ng Diyos ng apoy mula sa langit sa mga Pelesteo. Ngunit alam ni Jonathan na ginagamit ng Diyos ang matatapang o matapang na pagkilos at espiritu na makikipaglaban ng kanyang bayan. Hindi si Jonathan ang gumawa ng may tulong mula sa Diyos. Si Abayawa ang gumawa sa pamagitan ni Jonathan. Ito ay isang matalinong katapangan kay Abayawa. Marami sa Israel ang malamang naniniwala na ito'y bilang teolohikong katotohanan. Ngunit kakaunti ang naniniwala na ito'y sapat upang gawin ng isang bagay. Ang pananampalataya ni Jonathan ay pinakita sa makidan ng kanyang mga gawa. Yung tapang, makikita natin yung gumagawa siya, no? So sana mayroong matutunan ng bawat sa atin. Hindi lamang pananampalataya, may gawa. Walang pumipigil kay Abayawa. Ang tanging masasabing pumipigil kay Abayawa ay yung kawalan ng pananampalataya. 13:58 ng Mateo. Ngayon, hindi siya gumawa ron ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Ayan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kailanman napipigilan, ngunit ang kanyang kalooban ay maaaring mapigil ng ating kawalan ng pananampalataya.
maaaring piliin niya na huwag kumilos hanggat hindi tayo nakikipagtulungan sa kanya sa pagtitiwala. Di ba? Yan ang minsan ay wala sa tao, yung pagtitiwala na sa pamagitan ng marami o kakaunti. So, ang mga posibilidad ay laban na sa Israel. Mahalaga ba ito kung 1,000,000 o isa? Sa isa o 1,000,000 sa isa? Hindi napigilan ng mga numero. Si Abayawa, ngunit kaya ng kawalan ng pananampalataya, hindi kailanman binasa ni Jonathan ng Bagong Tipan, ngunit meron siyang puso sa Roma 8:31. Ano yun? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang laban sa atin? Di ba? So, dito makikita natin doon sa 8 hanggang 10 ng unang Samuel. Sinabi ni Jonathan, tayo na pupunta natin sila, magpapakita tayo sa kanila. Kung sabihin nilang sila ang lalapit sa atin para makipaglaban, di na tayo aakyat pa sa kanila. Hintayin lang natin sila. Pero kung sasabihin lang tayo ang lumapit, aakyat tayo, dahil yun ang tanda ng ipatatalo sila sa atin ng Panginoon. So, meron na siyang nasa isip na magpakita silang dalawa roon sa mga Pelisteo, sumigaw ang mga Pelisteo. Tingnan ninyo ang mga Hebreo. Naglalabasan na sila mula sa pinagtataguan nila. At sinigawan nila sina Jonathan at tagapagdala niya ng armas. Lumapit kayo rito nang maturuan namin kayo ng leksyon. Sinabi ni Jonathan sa tagapagdala niya ng armas, halika, sumunod ka sa akin dahil tutulungan tayo ng Panginoon na talunin sila ng Israel. Kaya gumapang si Jonathan paakyat, kasunod ang tagapagdala niya ng armas. Pinatay ni Jonathan ang mga Pelisteo. Ganon din ang ginawa ng tagapagdala niya ng armas. Sa unang pagsalakay nito, napatay nila ang 20 Pelisteo at nagkalat ang mga bangkay ng mga ito. Sa kalahating hektaryang lupa roon, natakot na matindi ang mga Pelesteong nasa kampo, nasa bukid, at pati na ang sundalo nilang sasalakay at lumindol. Kaya lalo pang tumindi ang takot. Ibig sabihin, gumawa pa si Abayahawa na takutin ang mga Pelisteo doon sa ginawa niyang paglindol. 16, doon sa Gibea, sa lupain ng Benjamin, nakita ng mga tagapagbantay ni Saul ang mga sundalong Pelisteo nang tatakbuhan papunta sa iba't ibang direksyon. Sinabi ni Saul sa mga tauhan niya, tipurin ninyo ang mga sundalo, tingnan ninyo kung sino ang nawawala. At nalaman nila na wala si Jonathan at ang tagapagdala niya ng armas. Dalawa lang talaga siyang sumugod Sinabi ni Saul kay Ahiya, dahil dito ang kahon ng Diyos. Nang panahon yun, ang kahon ng kasundo ay nasa mga Israelita. Habang nagipag-usap si Saul sa pari, lalo pang lumakas ang sigawan at kaguluhan sa kampo ng mga Pelisteo. Kaya sinabi ni Saul kay Ahiya, hayaan mo na, itigil mo na yan. Agad tinipon ni Saul ang mga tauhan niya at sumugod sa digmaan. Nakita nila ang mga Pelisteo na nagkakagulo, sila-sila ang nagpapatayan. Ibig sabihin, talagang ibinigay ni Abayahawa yung mga Pelisteo. 21. Pati na mga Hebreong dating kakampi ng mga Pelisteo pumunta sa kampo ng mga Israelita at kumampi sila kina Saul at Jonathan. Na makita ng lahat ng mga Israelita ang nagtatago sa kaburulan ng Ephraim na nagsitaka sa mga Pelisteo, sumama na rin sila sa paghabol. Ng araw na yun, iligtas ng Panginoon ng Israelita at umabot pa ang digmaan hanggang sa Bet-Aven. Ito yung hangal na sumpa ni Saul doon sa 24. Nang araw na yun, nanghina ang mga Israelita. Bakit ito? Sa gutom. Bakit? Dahil pinanumpa sila ni Saul na sinabi, sumpain ang sino mang kakain ng pagkain bago gumabi. So, pinagbawalan niyang kumain. Pero mo nasa digmaan, tapos sasabihin mo na bawal kumain bago gumabi hanggat hindi pa ako nakapaghiganti sa aking kalaban. Itinuturing ni Saul na yung laban na yun, kanya. Hindi kay Abayahawa. Kaya yung word, para makita natin. Kasi ito, binabasa ng marami, diretso. Pero kung pauunawaan ka ni Abayahawa, makikita mo na, bakit sinabi ni Haring Saul na aking mga kalaban? Sumpayin ang sino makakain ng pagkain bago gumabi hanggat hindi pa ako nakakapaghiganti sa aking mga kalaban. Kaya walang kumain kahit isa sa kanila. Pumunta ang lahat ng sundalo sa kagubatan kung saan may mga pulot na tumutulo sa lupa. Kamangha-mangha itong pulot na ito, biro nyo,
Ano yun? Nagpasibol si Abayahawa ng pulot. Di ba? Hindi nila ito tinikman man lang dahil tatakot sila sa sumpa. Yun yung sumpang, yun ang hangal na sumpa ni Saul o ni Haring Saul. Pero hindi narinig ni Jonathan na pinanumpa ng kanyang ama ang mga ito, ang mga tao. Kaya isinawsaw niya ang dulo ng isang patpat sa pulot, kinain niya ito. Pagkakain niya, bumuti ang pakiramdam niya. Nakita siya ng isa sa mga tauhan niya at sinabi sa kanya, pinanumpa ng inyong ama ang bumukbo na huwag kumain ngayong araw na ito. Kaya hinang-hina kami. Hindi, no? Nasa gitna ka ng digmaan, tapos ipanunumpa mo na huwag kakain. Ano yun? Para bang ang gustong mangyari ni Saul, spiritual, ano? Yung bang magpa-fasting? Ganun ba yun? Na para bang sabi nga ang hangal na panunumpa ni Saul at ang mga kahihinatnan nito. Sabi niya, akala mo parang spiritual. Ano sabi niya? Ilaan natin ang araw na ito bilang isang espesyal sa araw na pag-aayuno para sa Panginoon. Nais natin gumawa ang Diyos ng isang dakilang gawain, kaya dapat tayo mag-ayuno ngayon. Ipatutupad ko na ito sa buong upo na may sumpa. Ipinakikita nito na mali yung focus ni Saul. Ipinasumpa ni Saul ang hukbo ng Israel para makapagiganti siya sa kanyang mga kaaway. Kung itinuturing niya ito bilang kanyang labanan, dapat na lang niyang mag-ayuno ang kanyang sarili. Siya na lang. Kung laban pala niya yun. Ipinakita ni Saul na kahit nasa paggawa ng isang bagay na spiritual tulad ng pag-ayuno, nakatuon siya sa kanyang sarili, hindi kay Abayahawa. Kaya nga, di ba, inalis siya ni Abayahawa, no? Sa pamamagitan ng sumpang ito, ibinalik ni Saul ang atensyon sa kanyang sarili. Sa araw na yon, walang masyadong mag-iisip tungkol kay Jonathan dahil sa kanilang gutom ay palaging nagpapaalala sa kanila ng sumpa ni Saul. Ano sabi? Sumpain ang tao, sabi niya. Ipinakikita nito na mali ang pagkaunawa ni Saul sa otoridad. Wala siyang otoridad na ipahayag ang gayong sumpa at hindi siya ang espiritual na pinuno ng bansa. Kung anumang ganoong pag-aayuno ang ipahayag at may kalakip na sumpa, dapat si Samuel na isang propeta ang may spiritual na otoridad na gawin yun, hindi si Saul. So ipinapakita rin ito na mali ang pinangakong kaparusahan ni Saul. Tiyak na mabigat ang kamay na sabihin sumpa ang tao. Kung nais ni Saul na tumawag para sa isang pusang loob na pag-aayuno, yun ay isang bagay maaring sinabi niya, ako ay nag-aayuno ngayon sa harap ng Panginoon. Kung sino man ang gustong sumama sa akin, sila ang malugod. Ngunit sa halip na manguna sa pamagitan ng halimbawa at anyayahan ng hukbo ng Israel na sumunod, ipinasumpa niya ang mga tao. Ito ay nagpapakita na ang resulta sa gitna ng hukbo ng Israel ay mali. Ano man ang motibo ni Saul, ito ay kamangmangan kapag ang moral at ang pisikal na enerhiya ng Israel ay dapat na pinakamalakas ang hukbo ay mahina at nasiraan ng loob. Walang masama sa mismong pag-aayuno, ngunit hindi ito ang tamang araw. Ito ang araw ni Saul para mag-ayuno, hindi ang araw ng Panginoon para mag-ayuno. Nakita niyo ba ho yan? So, hindi alam ni Jonathan na may sumpa yung kanyang ama. Nagkaroon ng pulot sa lupa. Ito'y provision mula kay Abayahawa. Ang hukbo ng Israel ay mainit sa paghabol sa mga tumakas ng mga Pelisteo. Lahat sila'y pagod at gutom. Kailangan nila ang lakas para ipagpatuloy ang pagtugis at tapusin ang laban. At naglaan si Abayahawa ng pulot sa lupa. Kakaiba, no? Pero mo, di ba kalimitang pulot na nakukuha sa mga puno, ano? Ito sa lupa.
So, provision ang galing mismo kay Abay Yawa. Dahil dun sa gutom ng tao, no? Ang mapping up operation, pagkatapos ng isang pagtatalo, ay napakahalaga kung ang pinakamataas na benepisyo mula sa tagumpay ay anihin. Ngunit ang pagtugi sa kaway ay nagsasangkot ng isang nakapapagod, walang humpay na paglalakbay sa matatarik na burol ng maraming oras. Alam niyo ba ito? Nagkasala yung mga Israelita dahil sa hangal na utos ni Saul. Ano sabi doon? Ginulo ni Haring Saul ang lupain sa kanyang sudo spiritual. Ano yung sudo? Fake. Yun ang ibig sabihin ng sudo. Mali o mapanlin lang. Pero mo, hindi totoo. Pero maghahayag ka ng hindi pagkain sa gitna noong digmaan. Saan ka nakakita na? Para ano? Para masabi mo na ikaw ay nag-aayuno at hihingi ka ng basbas kay Abay Yawa. Yan ang sudo, ang tawag doon. Mali, fake. Nakakala mo parang tunay, pero ang totoo, sudo. At ganyan nakikita natin sa lahat ng reliyon. Akala ng marami, totoo yung ginagawa ng mga reliyon, pero sudo o mali, fake. Lamang ang kanilang ginagawa. So ano nangyari? Na sumunod na tagpo, kinain ng mga tao dahil sa gutom. Sabi dito sa 31:35, dahil sa gutom, sabi dito, pati dugo kinain ng mga tao sa gutom. Tingnan nyo. Sabi dito sa 31, na araw na yun matapos talunin ng mga Israelita mga Pilisteo mula sa Mikmas hanggang sa Ayalon, napagod at nagutom sila ng gusto. Kaya nagmadali silang humuli ng mga tupa at baka sa kanilang nasamsam. At doon mismo'y kinatay nila mga ito. At kinain ng hindi inalisan ng dugo. May nagsabi kay Saul, tingnan ninyo, nagkakasala sa Panginoon ng mga tauhan ninyo dahil kumain sila ng kaming may dugo pa. Sinabi ni Saul, isang malaking pagtataksil ito. Umanap kayo ng isang malaking bato at pagulungin ninyo rito. At puntahan ninyo mga tauhan ko at sabihan silang dalhin dito mga baka at tupa. Dito nila katayin at kain ng mga ito. Sabihin nyo rin sa kanila na huwag sila magkasala sa Panginoon dahil sa pagkain ng kaming may dugo pa. Kaya ng gabing yun, dinala ng mga tauhan ni Saul ang kanilang mga baka at tupa. Sa kanya kinatay, gumawa naman si Saul ng altar para sa Panginoon. Nang unang altar na ginawa niya. Bakit nagkaroon ng ganon? Dahil doon sa hangal na sumpa. Sinisisi ni Saul ang mga tao kung ano talaga ang kanyang sariling kasalanan. Hindi siya dapat gumawa ng ganyang kamangmangan na utos at ang kanyang utos nagbunsod sa mga tao sa pagkakasala. Dahil lamang doon sa sumpa na huwag kakain, nagutom yung tao. Ngayon, sa gutom ng tao, pati dugo, kinain. Di ba? At doon na nahimik si Abay Yawa. Humingi sila ng payo. Hindi na sumagot si Abay Yawa. Hindi sumagot sa kanya ng araw na yun. Sumangguni si Saul sa Panginoon sa pamagitan ng saserdote. Ayan. Hindi rin siya sinagot. Pero kung tutuusin, yan po ay laban. Laban ni Jonathan. So ano ang natutunan natin dito? Yun hong maling sumpa na ginawa ni Saul. Yung hindi pagkain. Tatandaan natin na yung pagkain talagang yan to sustain life. Hindi sa kung ano-ano. Ayan, katulad nung nangyari na ginawa ni Saul. Tingnan ninyo. Nagutom yung mga tao. Sa gitna ng digmaan, pero mo, nakikipaglaban ka, gutom. Diba? Dahil lamang doon sa isang sumpang hangal ng isang hari. Kaya hindi ibig sabihin na kung ang isang hari, yung utos niya, sabi nga, yung daw utos ng hari, hindi mo babali. Di ba? So, dapat makita ho natin yun na pwede rin palang ang isang hari ay may maling
sumpa, uutos, ano? Meron. Di ba? Maging si Solomon, ganun din na nangyari. Ano? So, ano natutunan natin dito? Yun yung pagsumpa na mali, na pati yung mga tauhan na damay dun sa kamalian niya. May panahon para huwag kayo o mag-ayuno kayo, pero hindi dun sa panahon na yon na kung saan meron digmaan. No. Oh. So, doon nakikita lang natin na yung pananampalataya ni Jonathan, napakatindi. Dalawa lang sila pagkatapos ay pumasok doon sa kampo ng mga Pilisteo. So, ang pinangahawakan ni Jonathan dito, talagang magliligtas si Abayawa. At sana ganito rin yung ating pananampalataya. Na kaya tayo niyang iligtas, kay kakaunti, kay marami, ano. Talagang si Abayawa lang ang dapat nating sundan. At kalimitan ho kasi, kaya hindi nangyayari yung salitang pananampalataya, nandun yung takot. Tingnan yung lakas ng loob ni Jonathan. Ano? Takot pero mo, kaya hindi pala gumagana yung salitang pananampalataya, nandun yung takot. Pero masugurin mo yung kampo o garrison ng mga Pilisteo, dalawa lang kayo, yung tagadala mo lang ng sandata at saka ikaw. Tapos napatay pa nila 20. At pwedeng mangyari ho na yung mga Pilisteo magpatayan sa kanya-kanyang sarili. Kapangyarihan ni Abayawa yan eh. So dapat magkaroon tayo ng ganung pananampalataya, yung tapang. Tapang saan? Pero yung ating ilang araw na pinag-aralan, ano? Takot ang tao na bitawan ang manggagamot dahil nakasalalay sa mga manggagamot yung kanilang buhay. Hindi ba totoo? Natatakot ang maraming tao na iwanan sila ng manggagamot. Pero kung gagayahin natin yung ginawa ni Jonathan na lakas at tibay, kasi meron siya nasa isip eh. Di ba? Ano ba nasa isip niya? Katulad ni Samgar ang wika. Biro mo, nanakit ng 600 lalaki. Sa panundot lang ng baka yun, ha? Di ba? Tapos doon sa, sabi doon sa 26:8 ng Leviticus, at 5 sa inyo ihahabol sa 100. 5 kontra sa 100. Yung 100 hahabol sa 10,000. Ba? Kaya bang gawin yun? May Abayawa? Opo naman. Kung gano'n ang ating pananampalataya, siya ang gagawa. Huwag natin gayahin si Saul na yung laban na yon sa kanya raw. Ano magagawa ni Saul doon? Kung tutuusin. Hindi mo laban yan eh. Laban ni Abayawa yan. Siya ang may kapangyarihan yan. Ganon din ang nasa isip ni Jonathan. Tutulungan siya ni Abayawa. Ikaw ba naman maglalakas ng loob, dalawa lang kayo, papasok kayo sa kampo ng kalaban? Di ba? Dalawa kontra doon sa dami. O nakapatay pa sila ng 20. Lakas ng loob. Tapos may gawa. May gawa eh. Gumawa si Jonathan. Di ba may gawa? May pananampalataya. May gawa. So dapat ganon. Ganon din sa atin mga kapatid. Hindi lamang yung pananampalataya. Wala akong mararating yan. Tandaan natin na walang mararating. Yan, katulad ng halimbawa, nanonood ka lang, nakikinig ka lang, at wala kang gagawin, wala kang abutin yan. Wala. Sino ba ang kalaban natin? Hindi ba yung laman? Kinakailangan mong talunin yung laman. Hindi ba? Yung mga Pilisteo, walang Diyos yun. Nasa laman yun. Dapat talunin natin yun.
sa pamamagitan ni Abay Awa. Na kailangan may gawa, mayroon tayong gagawin. Hindi lamang tayo dapat tagapanood, tagapakinig. Nila, dapat meron tayong gagawin. Kasi nakita na natin yan eh. Libo-libo nanonood, libo-libo yung nakikinig. Tanongin natin, meron ba yung pananampalataya? Sasabihin nila, meron. Anong klaseng pananampalataya? Patay na pananampalataya. Bakit? Wala namang gawa eh. Dapat gumagawa. May lakit na gawa. Hindi ka lamang tagapakinig. Di ba? Mga kapatid, sana magkaroon ng inspirasyon sa atin yung nangyari kay Jonathan. Huwag si Saul. Pero pinili ka bilang hari, tapos nakaupo ka lang doon at samantalang yung anak mo sumugod doon sa kampo o garrison ng mga kaaway, Pero ang tapang nun, masarap gayahin. At saka magandang halimbawa yun. Na, pero mo, pumasok ka dun sa kampo. Kalimitan dun, kung wala si Abay Awa dun, pero pumasok ka dun sa kampo ng kalaban. Di ba? Ayun. So, sana maging inspirasyon sa atin yan. Marahil yung iba, ngayon lang na pakinggan itong kwentong ito ni Jonathan at saka ng kanyang amang si Saul. At maging, sana, na maging inspirasyon din sa bawat sa atin. Oo nga. Hindi ba? Saka talagang may gawa, may lakit na gawa, hindi lang pananampalataya. Ando na si Abay Awa eh. Hindi mo kayang talunin yung ganun karami ng kayo lang. Meron talagang makapangyarihan na tumutulong. Sa atin, hindi lang natin namamalayan na merong nakita si Abay Awa sa atin eh. Masayang lang yung sinasabi niya na kayo yung templo, naninirahan siya. Sayang lang mo yung mga sitas na yun. Di ba? So, kinakailangan lang natin sundin yung kanyang kalooban. Ayun. Sana maging, sabi nga natin hindi na uubos yun sana. Alam niyo kung bakit ba? Kasi kung araw-araw, meron tayong ginagawa, tayo mismo yung makikinabang doon sa ating ginagawa. Hindi naman yung iba. Tayo mismo sa ating sarili. Na gumagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban niya. So yun po, ituloy po natin bukas, yung ika-4. O hindi tayo namali ng andun pa rin tayo sa pagkain Ulitin natin yung ating paksa, sapagkat walang kinalalaman ng pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Hindi mangyayaring maging matuwid ka, hindi pwedeng maging mapayapa ka yung pamumuhay mo, at hindi po pwedeng magkaroon pa ng kagalakan hanggat wala tayong ginagawa. Tandaan mo natin yun. Kung pakikinig lang, kung panonood lang, ginawa rin ng relihiyon yan. Ang tanong, naligtas ba sila sa kasalanan? Hindi. Hindi ba? So, yun. Sino pa ba ang ating mga kapatid na hindi ko nabanggit? Brad Rodelio Nava, magandang gabi. Lisa Indinibli Corsiga, Shirley Bandojo Abrera, Jen El Juarez, Sebastian Juarez, Sister Cristina Juarez, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon.
Gawal Jeloy Pritz. Ano ulit itong buwa? Tama po, bro. Nolito ko, salamat Abayawa sa napakalinaw na aral sa kapulungan. Ganyan sa iyo, bro. Salamat po kay Abayawa. Ayun. So, ayan. Laging kalooban ni Abayawa ang maranasan nawa ng bawat isa sa atin. Ano? Masarap na makasunod sa kalooban ni Abayawa. Kaya nga sabi ko nga ako, dito pa lamang, pinadadama na sa atin ni Abayawa eh. Magkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, yung bunga ng espiritu. Hindi kayang ibigay ng isang nasa laman mo yan. Kaya maraming tao, ang punong-puno ng isipin, problema, dahil iba yung napaglagakan nila eh. Hindi si Abayawa. Sige po. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abayawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain higit sa lahat sa bagay na pang-espiritu. Sa bawat segundo, minuto, oras, natin pong nilalagi sa mundong ito. Muli, maraming pong salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers. Salamat sa lahat ng ating pong mga kapatid na nakasama sa hapon pong ito. Ang pagpapala ni Abayawa ay siyang sumaating lahat. Muli sa magandang hapon po sa ating lahat.